Ayan po at ito po ay masasabi nating kakaiba po itong pangyayaring ito dahil sabay-sabay pong nagkamatay yung mga congressman. Ayan, totoo po yung narinig nyo, nagkamatay na po yung mga congressman na pumirma dati sa impeachment ni BP Sara, okay? Intindihin nyo mabuti 215 yung mga pumirma na para i-impeach dati nung nakaraang taon si BP Inday. Ngayon, kaya ko sinabing nagkasabay-sabay nang namatay itong mga animal na ito ay dahil nga sa mukhang wala na pong gustong pumirma diyan sa impeachment ni BP Sara. Bagkos! Bagkos! Si Bangag ang i-impeach nila. Sabi ko na nga ba di ba kahapon lamang napag-usapan natin yan. Kung ito ay marunong mag-isip itong mga animal na mga congressman ito, aba, malayong mangyari na pipirma pa sila dyan sa impeachment ng Sara Duterte, bagkos nga dyan kay Bangag yan. Kasi unang-una, 2 taon na lang po ilalagay ni Bangag yan. So, magbabaliktaran na naman yung mga putang inang mga yan, congressman na yan. Sabi ko, anong katibayan ko na sa halip na si BP Sara ang i-impeach nila ngayon ay itong si Bangaga? Tingnan natin, Teka. Ayan. Ito na po, pakinggan niya pong mabuti dahil ito po ang talagang totoo. Dahil yung para ma-impeach si BP Sara, yung 215 dati na pumirma, ngayon po wala na, nagkamatay na po lahat yung mga congressman na pumirma nung nakaraan. Ito na. Si Bangag na ngayon ang i-impeach. Kauna-una ang impeachment complaint laban kay BBM. Pakinggan. Pinala na sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula po yan sa mga kalyado ni dating Pangulong Duterte. Ang basehan po ng reklamo ang pagpayag ni PBBM na isuko ang dating Pangulo sa mga dayuhan sa International Criminal Court. Kaugnay po ng kaso niyang crime against humanity, gayong mayroon namang umiiral na justice system sa bansa. Dito sa impeachment complaint na ito, dito lang ang binibigay ng Constitution na pwede kang mag-file sa kahit anong alleged wrongdoing ng isang presidente. I'm not filing against Bongbong dun sa violation na yun ng batas ng NYC. I'm filing against him because napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang pinafile natin ditong articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Yan po. Maliwanag po yung inyong narinig. Dito sa ating programa. Nasa halip na si BP Sara ang i-impeach ay ito pa lang si Bangag kasi wala na pong mag-i-endorso dyan sa impeachment kay BP Sara, kundi ang talagang maraming mag-i-endorso ang gusto na ito ng si Bangag ang ma-impeach kasi isang taon kalahati na lang yata yan, bugok na yan. Ayan. At alam niyo ba mga kaibigan, ba't kaya nangangati ang mata ko? Siguro kaya nangangati ang mata ko dahil nga ngayong araw na ito hindi ko muna pinagtitingnan yung mga nakapilang gustong manligaw sa akin. Kaya siguro nangangati. Kasi ugaling-ugali ko na kasi na pagka may nakapila dyan na manliligaw ay talagang tinitingnan ko isa-isa. At talagang tinititigan ko. Ay ngayon, ayaw kong makita sila. Kaya siguro nangangati yung mata ko.
Ayan po. At alam niyo po ba? At ito, kasi nakikita na po ito ng mga kongresista, ng mga putang inang kongresista kung ano yung mangyayari sa bansa natin. Gulo po, gulo. Kaya sabi nila, mas magandang i-impeach na natin ito si Bangag na ito kaysa magkagulo pa. Alam niyo po ba kung bakit? Ito, ipapakita ko sa inyo yung kung bakit sinasabi kong magkakagulo. Dahil ang MNLF ay susugod na. Susugod na. MNLF, ayan po para maiikon kayo, ayan o, MNLF susugod na. Yan pong MNLF na yan, yan po ang chairman dyan sa pamumuno po ng si Miswari. Si Miswari po ang namumuno dyan or chairman ng MNLF. Susugod na po. Basahin po natin. Pero ipakita ko muna yung ano to. Yan o. MNLF susugod na. Basahin po natin Okay. Nako, liliit. Nako po, liliit. Tika. Kunin natin yung kunin natin yung dadagdagan ko ng 2 mata yung mata ko. Kasi sobrang liliit po Ayan. Okay. Ayan. So ayan, babasa ko na maliwanag na. Ay, maliwanag na. Isang nakayayanig na balita ang mabilis na kumakalat ngayon sa social media na nagdulot ng matinding kaba at espekulasyon sa buong bansa ayon sa mga ulat. Maugong ang usap-usapan na may hanggang 100,000 miyembro umano ng Moro National Liberation Front MNLF ang handa na para sa isang inaasahang pagkilos na direktang nakatutok sa Malacanang. Yan po yan. So ibig pong sabihin ay talagang mas gugustuhin na nitong mga putang inang mga congressman na ito ang i-impeach na lang si Bangag kaysa magkakagulo. Alam nyo naman po itong MNLF. Ay, ako. Sabi ko sa inyo. At talagang kwanto, gira. At hindi makanyan. Hindi pipigilan yan kung talagang susugod na sa Malacanang itong mga MNLF. Isa pa bagamat buisit ako rito sa mga pare ng ng Katoliko, lalo na yung si Plabe na adik na, manyak pa, na nagjajakul pa. Mga nagpapalautog pa. Itong si Plabe na palautog na ito, na Villanueva na pare nito, at saka yung isang naggiyot-giyot sa asawa ng may asawa, yung nurse na sinira niya ang pamilya nung isang pamilya na yun dahil doon sa pare na manyak. Diba? Ngayon, gabat buisit ako rin sa mga manyak at mga mga palautog ng mga pare na ito, ay mayroon pong ipapanood ako sa inyo, isang pare din po na kung mayroon daw gusto niyang mapabalik sa pwesto ay ang Duterte. Panoorin po ninyo, panoorin nyo. Ako po'y nangangarap ng Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Biglang
Anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Correct. Ako po'y nangangarap Ayan. na ang Duterte mabalik. Pare po ito, ha? Pansinin nyo, Ayan. noong panahon niya na nakaupo, o mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Tama. Ayan. See? At meron din naman po talagang pare na kuan. Wala pong pagkakaiba dito sa mga putang inang mga ito, congressman. Bagamat minumura ko lahat itong mga animal na ito, meron din pong mabubuti diyan. Meron pero mangilan-ngilan. Baka siguro mga kalahati na lang siguro yung mga diyan. Kalahating tao, hindi ko sinasabing lahat yan kasi halos lahat 99.9% ang mga magnanakaw sa kongreso. So, yung 0.9 na lang, kaya sabi ko kalahating tao na lang yung matino. Ganon din po dyan sa mga pare. Mayroon din pong matitino dyan. Hindi kagaya nitong si Plade, si Father Plabi na ito, na nasa kanya na lahat manyak na, adik pa, palautog pa. Nasa kanya na lahat. Tingnan mo. Grabe. Hindi na nahiya yung mga hayop na ito. Tapos nabubuhay sa sa abuloy itong mga putang inang ito. Mayroon ako napanood na nagtatanong kung ano raw ba yung pagkakaiba ng araw at saka ngayon. At dati daw, ano yun? Ano yun? Nalimutan ko Sa tax daw, ang kalimutan natin dahil hindi ko na inote kaya nakalimutan ko. Kalimutan na lang natin 'yon. At kaya nga po kuhan talaga. Grabe na yung mga nangyayari ngayon. At dahil diyan isang bagsakan. Isang bagsakan. Ito na. Yan na. Ayan. Basta po, ngayon at tandaan po ninyo, sa lahat po ng mga subscriber ko, sisiguraduhin ko sa inyo, so swertihin kayo. Lahat po na nakapag-subscribe dito sa channel ko, hindi lamang po kayo suswertihin, gaganda kayo, gugwapo pa. Pero hindi kagaya nitong mga congressman na ito, mananatiling mga pangit ang itsura ng mga yan. Masasama na nga mga mukha ng mga hayop na yan. Masasama pang ugali, mga magnanakaw pa. Kasama po dyan yung mga senador na mga kawatan din. So, wala na pong pag-asa. Kahit po mag-subscribe sila dito sa channel ko, hindi na po mababago
sa pamamagitan ng kalang subscribe ng mga pagmumukha nila. Mga mukhang tubol, mukhang puhol, mukhang suso, lahat na ng mga klaseng mukha na pagkapangit-pangit, taglay na nitong mga animal na mga kongresistang ito. Ganyan po kayo isinasalarawan ng taong bayan para kayong mga ibak, na para kayong mga puso negro na mga diputa kayo. Ganyan po. Buisit kayo. Hay nako. Ano na nga ba yung may mga nagtatanong po sa akin na nadulas daw po at yon dahilan kung bakit hindi na po siya nakakabangon ngayon at nakahiga na lang po. Nadulas daw po siya. Magbula lang na nadulas at matagal na raw pong panahon na nakahiga na lang po siya. Kayo kung nanonood po kayo, ito lang po ang gawin ninyo. Kontakin po ninyo si Anthony Cram Hilot. Kasi sinabi nyo, nadulas kayo. Tapos yun ang naging dahilan kung bakit hindi na kayo nakakabangon ngayon. Anthony Cram Hilot. Nasa YouTube po yan or sa Facebook. Panoorin nyo po yan. Yung kanyang mga ina-upload yan na po. Wala pong imposible sa kanya. Lahat po ng mga bedridden na pagdating sa na bumabangon po on the spot. At nandyan po yung mga contact number nila kung inyo pong titingnan dyan sa kanilang YouTube channel o di kaya sa Facebook, nandyan po sinasabi po nila kung yung contact number. Ayan po ang pwede kang maitulong kasi hindi naman po ako marunong manghilot. Ano po? Kaya ang i-search po ninyo sa YouTube Anthony Cram. Yung Cram K-R-A-M. Cram. O di kaya K-R-A-M. Yon. Cram. Cram. Anthony Cram Hilot. I-search nyo po yan. At kan po yan. Mahusay po na manghihilot kahit po na hindi na kayo makabangon. At sa mga magpahatid lang po kayo kung saan, hindi ka rin po alam kung saan yan ngayon, pero ang alam ko dati sa Bulacan na lumipat na po sa Antipolo. Ano po? So, makipag-ugnayan po kayo, mayroon pong telephone number sila dyan. Yan po ang panoorin ninyo. Okay. Doon naman po sa nagtatanong kung ano raw ang gawin kasi madalas daw pong sumakit ang tiyan. Okay. Kung sumakit ang tiyan. So, hindi po natin alam kung gaano kasibir na yung sakit ninyo sa pagsakit ng inyong tiyan na yan. Pero kung yung mga sakit lang ng tiyan na halimbawa, mayroon lang kayong kung ano, basta hindi ito talagang malala na. Pag halimbawa sumasakit po yung tiyan ninyo, magdikdik lang po kayo ng luya. Luya na, magdikdik kayo ng luya. Pero wag naman durog-durog, dikdikin nyo lang. Tapos, yung wag maghiwa-hiwalay. Tapos, ihawin po ninyo. Idarang po ninyo sa apoy. Yung dinikdik ninyong luya. Yung pinipit lang, hindi yung magkakahiwalay Halimbawa, babasagin nyo lang, wag magkahiwa-hiwalay. Ihawin ninyo. Tapos, yun po ang ilagay nyo dyan sa inyong tiyan. Ano? Sa inyong tiyan po. Ngayon, kung halimbawa naman po sa mga kanyan, hindi natin alam kung ano yung klaseng pagsakit ng tiyan ninyo. Hindi natin sigurado yan kung mayroon na kayong colon cancer. Ano? So, mas maganda rin po na sana magpa-check up rin ko kayo, magpapan kayo ba? Magpa-scan, ano yan? O, scan. Tawag doon. Para ma-detect po kung talagang meron kayong colon cancer, yun lang po. At kung halimbawa mayroon kayong colon cancer, wag na po kayong sinasuggest ko po na wag na lang po magpa-opera. Alam niyo po ba kung bakit?
napakarami ko na pong naobserbahan ito. Mismong personal ko pong naobserbahan. Hindi lang mo po 10 tao na yung personal kong nalaman at nakilala na nagkaroon po ng colon cancer. Lahat po yung mga nagpa-opera na yun, hindi po nagtagal patay. Wala na pong lunas ang colon cancer kung sa doktor kayo magpapa-opera. Kasi kung lang po yan, either puputulin yung inyong, imagine na puputulin yung inyong bituka, dudugtungan ng guma yung inyong bituka. Pinakamatagal po dyan, kahit na nakarecover na kayo, magmula sa pagka-opera ninyo ng colon cancer, ay pinakamatagal na po ang 6 na buwan. Yung maganda ang pagka-opera nun. Yung successful, kumbaga sinasabi na successful, kasi pagkatapos ng operasyon, buhay ka. Pero ang totoo po nun, hanggang 6 na buwan ka lang mabubuhay. So, mas maganda pong huwag na lang kayo magpa-opera. At ito na, yung sinasabi ko sa inyo, bagamat walang kakwenta-kwenta, itong mga topic ko or content ng mga video ko, ito na, dito nyo ngayon marirealize na may kwenta pala. Dahil dito sa ituturo kong ito. Ngayon, kung meron na kayong colon cancer, lalo na kung maaga-aga nyo na-detect. Kaya yung nagsabi na yung kung ano raw ang gamot ng sakit ng tiyan, palagay ko ito, may colon cancer ka na. Pero kung wala pa naman, ay yung pinipit na luya nga, itapal mo lang. Talian, ganun lang. Pero ito na, kung may colon cancer ka na, ito lamang po ang pinakamaganda. Wala ka nang gagawin kundi ang sumipsip na lang ng itong ayan na naman, nalimutan ko na naman, guyabano. Yan, guyabano. Lalo na kung nandiyan kayo sa probinsya, guyabano, at marami dyan mga kapitbahay nyo, pwedeng mga hingin lang yan. Kung bibilhin nyo man yan, mura lang. Yan na ang pang-usin nyo ng pang-usin yung guyabano. Maliban pa dyan, gawin nyo ng tubig, gawin nyo ng inumin yung nilagang dahon ng guyabano. Dahon ng guyabano, maglaga kayo, yun na ang pinakatubig ninyo, yun na. Wag nyo nang hahaluan ng iba pa. Wag na rin kayong uminom ng anumang drinks, anumang kung ano pa. Yung mga Coca-Cola na ganyan, basta lahat ng drinks, wag na kayong uminom. Yun na ang pinakatubig ninyo, yung pinaglagaan ng dahon ng guyabano. At saka mismo yung bunga, yun ang kainin nyo ng kainin. Nandiyan kayo. Kung mura lang naman yan sa palengke, bumili, yun na lang gawin ninyo. Yun na lang gawin yung libangan. Wag na kayong wag na kayong mainggit pa doon sa nakakainom ng soft drinks, wag na. At higit sa lahat, sikapin ninyong huwag kayong kumain ng ginisa, anumang kanya na may mantika. Wag na. Kung maaari nga, yung sibuyas ninyo, papakin nyo na rin yung sibuyas. Yun yan. Huwag na kayong kumain nun. Halimbawa, kung talagang dito ay may kahirapan, may kahirapan talaga ito. Pero kung sundin mo ito, naku po, sasabihin ko sa iyo, yung dapat na mamamatay ka sa loob ng 1 taon, ay maaaring mamatay ka hindi dahil doon sa sakit mo na colon cancer. Baka mamatay ka na nasagasaan ka na lang, pero doon sa sakit mo hindi ka na mamamatay. Ang ibig ko pong sabihin dito, kung may colon cancer ka na, hanggang 6 months ka lang, pagkatapos operahan ka, patay ka. Pero dito ngayon, pag ito ang sinunod mo, hindi ka na mamamatay dahil doon sa sakit mo. Hindi na po. Kasi totally
gagaling po ang colon cancer. At saka alam niyo po ba, lahat po ng klase ng cancer, cancer cell, kaya pong i-block nitong guyabano. Kaya po ugaliin na yan po ang gawin ninyong tubig yung pinaglagaan ng dahon ng guyabano. At ilang pa na po ito? Ilan na ba yung colon cancer na later on nawala dahil doon sa itinuro natin na yun? Marami na po. Kung marami, yung naobserbahan kong personal kong naobserbahan na pagkatapos operahan sa colon cancer ay namamatay after 6 months. Marami rin po akong nasaksihan nung mga tinuruan ko na ang gagawin nila ganun nga yung either bunga, yung pinaglagaan ng dahon, yung ang gagawing tubig. Marami din po ako natulungan ganyan na cleared na po lahat. Yan po yan. So ano pa po ba yung kwan? Yung mga tanong, I hope na natanong ko yung sakit ng tiyan. I hope na nasagot ko. So yun nga. At saka mayroon pa rin po kung ano raw po ba yung gamot doon sa anak niya na nag-addict. Ayan po tayo eh. Mayroon po nagtanong diyan, hindi po biro yan. Kahit na i-check niyo, mayroon pong comment diyan na nagtanong. Kasi ang problema daw po niya yung anak niya nag-addict. Kung ano raw yung pwedeng ipainom para matanggal yung pagka-addict ng anak niya. Ang sagot ko po diyan at kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na wala po akong alam na pwedeng inumin niya or kainin niya na para matanggal yung pagka-addict niya. Kundi ang pagkakaalam ko po ay makipag-usap na lang po kayo sa otoridad. Kung ayaw nyo pong malaman na kayo nagsuplong, ay di makipag-usap kayo sa pulis na sabihin nyo kung pwedeng lihim na lang at basta lang damputin yung anak nyo. At hindi naman po nila papatayin yan. I-rehab lang po nila. So nandun po yung yung pag-asa pa na ma-rehab pa po yung anak nyo. Pero yung ipapainom po natin o kaya bibigay na pagkain, wala po akong alam. Sorry po. At ano pa po ba yung nagtatanong? Ano pa ba? Hindi ko po kasi nilista yan. So, doon po sa total araw-araw ko naman po sinasabi rito, yung mayroon pa rin po kasi nagtatanong kung papaano raw po bang gumanda pa yung isang tao na mukhang kagaya nitong si Delilah na mukhang tubol. Abay kung ganyan po yung inyong pagmumukha. Paulit-ulit naman po sinasabi ko rito, baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Kasi ang pag-subscribe po sa Birana Live Studio TV, 3-in-1 po ito. Gaganda, gugwapo, tatalino. Yung gugwapo at gaganda, isa lang po yan. Tatalino at saka suswertihin. Yan po yan. 3-in-1. So, yun po ang sagot ko. Kaya paulit-ulit ko lang po sinasabi ito dahil may mga nagtatanong po kung ano ang papaganda. At nasabi ko naman po lahat yan. Yung subscribe lang, sapat na para gumanda at gumawa po kayo. At doon naman po sa nagtatanong kung ano raw yung sekreto ko, bakit daw makinis yung mukha ko. Wala pong sekreto dyan. Ang sekreto lang po yan ay huwag maging huwag maging madamot. Yun lang po. Ganun lang po ang sekreto.
kung na po yan, package po yan. Pag ikaw ay hindi maging madamot, kung hindi ka madamot, at kung mapagbigay ka sa kapwa mo, package po yan. Lahat po magmamanifest po yan sa inyong mismong katawan. Lalo na sa pagmumukha ninyo. O imaginin mo, 175 years old ko na. 177 pala. 177 years old ko na. See? Ganito pa rin yung itsura ko. Kumpara dito sa... Tingnan nyo yung kay Kwan. Yung... kay Enrile. 100 years old lang nang mamatay si Enrile. 101. Ganun ang itsura. Ako pa 177. At isa pa. Ito pa yung isang ituturo ko sa inyo. At mayroon din nagtatanong sa akin kung ano raw sikreto ko kung bakit hindi para maputi yung buhok ko. Na-discuss ko na po yan. Ang gagawin nyo lang po yung kagaya ng ginawa ko doon sa mga empleyado ko. Kasi nung bagong taon, ang sabi ko, kapag ka sa araw ng bagong taon, pag bubunot kayo ng puting buhok ko, maghahanap kayo ng puting buhok ko. At papalitan ko ng 100,000 bawat nabunot ninyo. Nung dumating yung araw na magbubunutan na maghahanap na sila ng aking puting buhok, nung gabi, pinakulayan ko yung buhok ko. Wala sila nakitang puting buhok. Ganun lang po ang gawin ninyo. Kaya wala pong sikreto dito. Ang sikreto po dyan ay pagkulay lang ng buhok. Di ba? So, I hope na nasagot ko lahat yung inyong mga tanong. At wag lang po tayo mawawala doon sa mag-segue lang po tayo na medyo pwede tayong tumawa pare-pareho para sa ganon ay hindi tayo tatanda na parang kalabaw. Tingnan mo, may kasabihan tayo. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Di ba? At saka itong si Vilma Buricat, yan lang tumatanda. Tingnan mo, kulo-kulubot na itong si Vilma Buricat. Tapos sasabihin pa niya, kaya raw ninyo tinitira siya ay dahil nasa taas sila. Kaya kayo tumitira, nasa baba kayo. Yan si Vilma Buricat. Yan. At so, siguro po ay hanggang dito lamang at ang aking sasabihin ba bagamat wala namang kakwenta-kwenta itong sinasabi ko. Sabi ko naman po sa inyo, may mga pagkakataon din po na magkakaroon din po ng kwenta. Kagaya po niyan, hindi nyo po alam yan. Yung itinuro ko sa inyo. At sinisigurado ko po yan. Maniwala kayo sa akin. Lahat po ng itinuturo ko sa inyo, kahit pa itaga ninyo sa bunbunan ni Bato de la Rosa, ay talaga namang panalo tayong lahat dito. Pero wag nyo naman papalokulin yung yung ulo ni Senador Bato. Nagtatago na ngayon tao. Ayan po at so I hope na may maalala pa ako doon sa mga tinatanong ninyo. Yung gallbladder po, napakasimple lang po yan eh. Di ba itinuro ko na po yan? Ayan po ang problema sa atin eh. Ayoko pong magulit-ulit dito. Na-discuss ko na po yung kung sa gallbladder stone, sa ano to, yung mga, kung ano pa, mga sa mataas ang creatinine, yung may laso na yung dugo ninyo. Ayan. So,
Nandyan po yan. Balikan nyo lang po yung mga video ko. Hindi na po tayo pwede magulit-ulit dito. Sabihin pala ng mga kapanood, sarang plaka ako. Pero nandyan po yan sa... Isa-isahin nyo pong panoorin yung mga video ko. Ako lang, halimbawa, hindi ako manghihinayang na upuan ko buong isang araw at tingnan ko isa-isa yung mga video na pwede kong kagalingan. Ganun lang po. Dahil alam ko po, diniscuss ko na po lahat yan. So, ito po yung bagong mga nagtatanong. Ito lang po ang pan. Hindi na rin po mauulit ito. Ayoko pong paulit-ulit. Ayan po. At sa lahat po ng mga subscriber ko lang po ang ipagdarasal ko rito. Pero, doon naman po sa mga madalas naman nanonood na dito na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Dahil pagka nanonood kayo ng video ko tapos hindi kayo pumindot ng subscribe, mamalasing kayo. Maniwala kayo sa akin. Pero pag pinindot na yung subscribe, nako, so swertihin naman kayo. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.